Gagawa tayo ng biscuit rolls at magpapaito tayo sa pinto. Lalagyan natin ng yeast itong flour mixture natin para sa biscuit roll. 1 teaspoon ng salt. Sasaluin lang natin gamit ang wire whisk. So after ng dry ingredients, gagawin naman natin yung wet ingredients. So first, ilagay natin yung ating melted butter, then yung warm milk, then yung ating warm water. So ito yung ating dry ingredients. I-mix lang natin yung gawa tayo ng hole sa gitna para madali siyang, hindi siya magkalat. Yan, gawa tayo ng hole. Tapos tsaka natin ilagay itong ating wet ingredients. Tapos mix lang natin hanggang sa mag-form na ng dough. Mamasahin natin ito mamaya pag medyo so pag nanto na yung kanyang texture, yung kanyang pinalabasan, mamasahin natin siya. So, lilinisin lang natin itong mga ginamit natin. So guys, idadas lang natin to ng bread flour din para hindi dumikit sa surface yung ating dough. Yan. Das lang natin ng ganyan. Then, lalagyan na natin yung ating dough mixture. Lagay natin siya dito. Kasi mamasahin natin siya. So, mamasahin natin siya. Huwag kayong matakot magdagdag ng flour kasi gagamitan naman natin yung hand mixer. Gusto natin ma-mix gamit ang hand mixer. Mamasahin ulit natin siya para yan, ganyan na yung texture niya, hindi na siya dumidikit medyo. So haluin pa natin at mamasahin pa natin siya dito sa may surface.
So sa edin natin yung masahin ulit natin siya. Lagyan natin ng flour. Masahin ulit natin siya. Kasi medyo hindi pa siya bumabalik ang tumasa. Papaalsahin natin siya for 2 hours. So, need natin lagyan ng oil itong ating mixing bowl. So, spread lang natin yung oil para hindi kumapit mamaya yung ating dough. Ating dough sa ating mixing bowl at paikutin natin dyan para ma-absorb niya yung oil at hindi siya kumapit mamaya pag pag siya umalsa na. So need natin siya lagyan ng cling wrap para hindi siya pasukin ng hangin. So lalagyan natin siya ng cling wrap at paalsahin natin siya for 2 hours. So what time is it? It's already 2:20, 2:25. So babalikan natin to at mamaya mag-roll na tayo. Guys, habang pinapaalsa natin yung ating dough, magbabawas muna tayo ng ligpitin para hindi tayo matambakan. So let's go sa kusina at magliligpit muna tayo. Medyo umaalsa na siya guys at siguro mga 1 oras pa mahigit at pwede na natin siyang deflate. Yan.
So, unting hintay na lang tayo at mamaya babalikan ulit natin to para i-cut into pieces, i-divide siya. So, see you later. So, yun guys, nakalipas na ang 2 oras. So, i-deflate na natin tong ating dough. Tapos, lalagyan siya natin itong lotus biscoff na parang magiging ano siya na feeling ng biscoff roll natin. So, ano lang tayo, magkikil lang tayo ng biscoff, then spread na natin siya sa ating dough. So, babalikan ko kayo. So, lagay lang natin dito, tapos i-tear natin para mag-zero ulit yung. Tapos, bubuksan natin tong lotus biscoff na binili natin sa Shopee. So, kanina lang ito dumating guys. Buti umabot kasi so, maggagram tayo ng biscoff. So, hanap mo tayo ng So guys, magtitimbang lang tayo ng biscoff, lotus biscoff spread. Maglalagay tayo ng 200 grams dito sa ating bowl. So, vertical 78 grams, 114, 147. So, unti pa. 185, 99, 200. Yan. So, itong excess dito, ibalik natin to sa lagyan kasi magagamit na natin to next na pag-bake natin. So, sara na natin to at gagamitin ulit natin to next time na mag-bake tayo. guys, ito na yung ating dough na nagawa kanina. Then, i-deflate na natin siya. Gagamitan natin siya ng rolling pin dito kasi ito lang yung available na space kasi wala na dito. Medyo madaming gamit dito sa aming kusina. So, dito na lang tayo magmamasa kasi ito na hugasan ko na naman ito na punasan ko. So, i-roll ko lang siya dito tapos lagyan na natin yung fillings. Tanggalin natin yung cling wrap, then i-punch lang natin siya isa para mag-release lang ng air. So after that, i-dust ulit natin ng bread flour itong ating pagmamasahan dito. So lagyan lang natin ng bread flour, then lagay natin itong ating dough dito. Taob lang natin. Yan. So, ganyan lang natin siya. Flatten natin siya. Ano lang natin siya. Form lang siya natin ng square. Kasi, gagamitin natin siya ng rolling pin. Yes, yan. Ayan guys, na ano natin yung ating dough.
So, lalagyan natin siya nitong ating biscuit spread. So, sa natin para hindi sayang yung ating biscuit. So, yan. Nalagyan Natin yung ating biscuit spread. So, i-roll na natin yung ating dough. Tapos, ikakat na natin siya into 10 pieces. So, simulan natin dito. Yung edge, lagyan natin dyan. Tapos, roll. Guys, kuha tayo ng ating baking pan. Lagay natin dyan. Tapos, lalagyan natin siya ng baking paper para hindi siya mag-stick. So, lagay lang natin dyan. Then, set aside natin muna to. Then, ikakat muna natin itong ating biscuit roll. So, cut na natin. So, na-divide na natin siya into 11. Pwede na natin siya i-transfer dito sa ating baking pan. Then, i-bake natin siya in the preheated oven. Yan, magandang pagkakaroon natin. So, itong excess natin, ano natin din yan. Yan. So, itong excess natin, iisama natin sa ating tubig kasi kaya mo natin. Ready na. Yung ating finished product, then proofing ulit natin siya for 30 minutes. So guys, habang hintayin natin umasa yung ating biscuit roll, gagawa muna tayo ng cream cheese frosting na ilalagay natin sa ibabaw mamaya after natin ma-bake. So we need 225 grams of cream cheese. So lagay natin siya into mixing bowl. Ayan, ito yung ating cream cheese. Lagay natin siya into mixing bowl. Then, we need 60 grams of white sugar. Lagay lang natin dyan. Then we need 60 grams of softened butter. So, lagay lang natin dyan sa ating cream cheese frosting. Sayang natin, sayang ang butter.
hand mixer. So, mix it. So, scrape lang natin yung gilid ng mixing bowl para matanggal natin yung mga lumps, para maiwasan yung lumps. Yes, mix natin. Yes. Tapos mix natin. Natin itong ating cream cheese frosting sa ating refrigerator. Walang space. Sorry, medyo makalat. So, i-put natin ito guys into preheated oven for 20 to 25 minutes. So guys, ibibake natin itong ating Biscoff roll for 20 to 25 minutes. So this is a preheated oven. I preheated it earlier. Then salang na natin ang ating Biscoff roll rather. So, hintayin lang natin yan for 20 to 25 minutes. Then, check lang natin kung kamusta na natin binibig. Yan. So guys, umipas na yung 25 minutes at tatanggalin natin sa oven yung ating Biscoff roll. So, titingnan natin kung ano yung outcome niya. Wait lang. So guys, ayan yung outcome ng ating Biscoff roll. So, papalamigin lang natin yan ng konti. Then, ready to eat. So guys, ito na yung finished product natin. At titikman natin kung ano yung kinalabasan ng ating gawa. So, titikman na. Lasang-lasang mo yung Biscoff niya. Yung Biscoff spread. Tapos hindi rin naman na-overpower ng cream cheese yung Biscoff tsaka yung pinaka-bread. So ano pa nintay nyo? Kumawa na kayo. Bye! See you next vlog.